Pirmahan mo na to, Floor. Huwag mong hayaang mabulok ang tatay mo sa gitna ng putik na to dahil lang sa katigasan ng ulo mo. Isang pirma lang at lahat ng utang ng asawa mo mabubura. Isipin mo na lang na ito ang huling sakripisyo mo para sa pamilyang tumanggap sa iyo. Ang boses ni Doña Aurora ay tila isang matalim na labaha na humihiwa sa malamig at basang hangin ng sementeryo. Sa ilalim ng malakas na buhos ng ulan, nakatayo ang matanda habang hawak ang isang mamahaling payong suot, ang kanyang itim na terno na tila walang bahid ng dumi sa kabila ng putikan sa paligid. Ang kanyang mukha ay seryoso, walang bakas ng habag, habang ang kabilang kamay niya ay mahigpit na nakahawak sa isang kulay gintong rosaryo. Lumingon si Flordeliza or Flor sa kanyang tabi. Doon ay nakatayo ang kanyang asawang si Alejandro. Nakayuko ang lalaki, iniiwasan ang kanyang mga mata, habang ang mga kamay nito ay nakasilid sa bulsa ng kanyang mamahaling coat. Walang kibo ang lalaking pinangakuan niya ng habambuhay, ang lalaking dahilan kung bakit siya narito ngayon nagluluksa sa gitna ng kawalan. Bahagyang lumayo ang kamera ng kanyang diwa upang masdan ang sarili. Si Flor ay nakaluhod sa putikan. Ang kanyang lumang itim na bestida ay basang-basa at nakadikit na sa kanyang nangangatog na katawan. Sa kanyang kaliwang kamay, pilit niyang itinataas ang isang sirang payong upang protektahan ang kabaong ng kanyang ama si Fernando mula sa hagupit ng ulan. Ayaw niyang mabasa ang kahoy. Ayaw niyang makitang nilalamon ng baha ang huling hantungan ng tanging taong nagmahal sa kanya ng tunay. Ang kanyang mga daliri ay namumuti na sa lamig, ang kanyang hininga ay gumaralgal ngunit hindi niya binitawan ang payong. Para sa kanya ang kabaong na iyon, ang kanyang buong mundo, habang para sa mga De Silva ito ay isa lamang hadlang sa kanilang plano. Alejandro, bulong ni Flor, ang kanyang boses ay halos malunod sa ingay ng ulan. Totoo ba ito, isasakripisyo mo ang dangal ng tatay ko para lang pagtakpan ang mga talo mo sa sugal? Nanatiling tahimik si Alejandro, ngunit ang kanyang katahimikan ay sapat na upang durugin ang anumang natitirang piraso ng puso ni Flor. Ang pag-ibig na iningatan niya sa loob ng 2 taon ay tila isang kastilyong buhangin na unti-unting tinatangay ng agos ng ulan. Don't be so dramatic, Flor. Pagkairita ni Alejandro sa wakas, ay nagsalita rin siya, ngunit ang kanyang tono ay puno ng pagkayamot. It's just a piece of paper. Sasabihin mo lang na kinuha mo ang pera para sa pagpapagamot ni Mang Fernando. Patay na siya, hindi na niya mararamdaman ang kahihiyan. Pero ako, Flor, buhay pa ako. Ang reputasyon ng mga De Silva ang nakataya rito. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Flor ang isang matinding paninikip sa kanyang dibdib. Ang hangin sa kanyang paligid ay tila naglaho. Ang bawat salitang binitawan ni Alejandro ay tila mga pako na ibinabaon sa kanyang puso. Mas masakit pa kaysa sa anumang sampal na natanggap niya sa buong buhay niya. Ang lalaking pinaglingkuran niya, ang lalaking ipinagluto niya gabi-gabi, at ang lalaking inalagaan niya sa kabila ng pang-aapi ng kanyang ina, ay siya ring lalaking handang itapon ang kanyang dangal sa basura. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo, hindi dahil sa ulan, kundi dahil sa mga luhang hindi na niya mapigilan. Ang kanyang lalamunan ay tila may nakabara isang mapait na lasa ng pagtataksil na hindi niya malunok. Ang putik sa ilalim ng kanyang mga tuhod ay tila unti-unting lumulubog, hinihila siya pababa sa isang madilim na hukay ng kawalang pag-asa. Dahan-dahang ibinaba ni Flor ang kanyang tingin sa dokumentong nakapatong sa ibabaw ng kabaong ng kanyang ama. Ang puting papel ay unti-unti nang nababasa, ang mga letra ay nagsisimulang kumalat tila mga uod na gumagapang sa kanyang pagkatao. Sa bawat patak ng tubig sa papel, tila nakikita niya ang mukha ng kanyang ama, ang mga ngiti nito, ang mga payo nito tungkol sa pagiging matatag. Pirma na Flordeliza. Muling pagpilit ni Aurora, ang kanyang boses ay mas naging malamig. O baka gusto mong ipahila ko ang kabaong na ito palabas ng sementeryo? Tandaan mo, kami ang nagbayad ng slot na ito. Isang tawag ko lang itatambak ang tatay mo sa kung saan. Napapikit si Flor. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig, hindi na lamang dahil sa lamig, kundi dahil sa nag-aalab na galit at pait sa kanyang loob. Sa gitna ng katahimikan ng kanyang kaluluwa, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw, tila isang sumpa na ayaw siyang iwanan. Ito na ba ang kapalit ng lahat ng aking pagtitiis? Bakit ang mga taong pinag-alayan mo ng iyong buhay, sila pa ang unang kukuha nito mula sa iyo?
Nanatiling nakatitig si Flor sa kabaong ang kanyang mga kamay, ay mahigpit na nakakapit sa putik, habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos, tila nakikiramay sa isang babaeng sa sandaling iyon, ay namatay na rin ang puso kasabay ng kanyang ama. Ang pinakamasakit na bahagi ng pag-iwan sa iyo ay hindi ang katotohanang wala ka na kundi ang makitang mas mabilis pa sa pagtila ng ulan ang paglimot ng mga taong pinaglingkuran mo. Hindi na naghintay ng sagot si Doña Aurora. Sa isang kumpas ng kanyang kamay, tinalikuran niya ang basang-basa at nakaluhod na si Flor. Kasunod niya si Alejandro na kahit isang sulyap ay hindi man lang lumingon sa asawang iniwan sa gitna ng sementeryo. Narinig ni Flor ang malakas na pag-andar ng makina ng kanilang mamahaling sasakyan. Ang mga gulong nito ay humarurot sa putikan dahilan upang tumalsik ang maruming tubig sa mukha ni Flor at sa kabaong ng kanyang ama. Naiwan siyang mag-isa sa dilim. Ang tanging liwanag na lamang ay ang malayo at mabuhay na ilaw mula sa poste ng sementeryo. Dahan-dahang ibinaba ni Flor ang kanyang kamay. Ang sirang payong na kanina pa niya ipinantatabing sa kabaong ay tuluyan ng bumigay at tinangay ng hangin. Wala na siyang lakas para habulin ito. Ramdam niya ang bawat butil ng ulan na tumatagos sa kanyang balat, tila mga karayom na gustong pumatay sa kanyang pakiramdam. Ang kanyang mga labi ay nangingitim na sa ginaw at ang kanyang paningin ay nagsisimulang umikot. Tumingin siya sa kanyang daliri, ang gintong singsing na simbolo ng sumpa nila ni Alejandro. Sa gitna ng putik at dumi ang singsing na iyon ay tila isang malaking biro. Isang paalala na ang lahat ng sakripisyo niya sa loob ng 2 taon ay walang halaga. Siya ang asawang tanging turing ay katulong. Ang menstra na tanging silbi ay maging taming sa mga kasalanan ng pamilyang De Silva. Tatay, patawad king bigmat point. Hikbi niya habang isinasandal ang kanyang noo sa malamig at basang kahoy ng kabaong. Wala na akong nagawa, wala na akong natira. Ngunit sa gitna ng kanyang paghihinagpis isang anino, ang dahan-dahang lumapit. Hindi ito ang anino ng kamatayan kundi ang anino ng isang taong nagdadala ng proteksyon. Biglang tumigil ang hagupit ng ulan sa kanyang likuran. Hindi dahil tumigil ang bagyo kundi dahil may isang malaki at matatag na payong na kumakanlong sa kanya. Hindi ka mag-isa, Senyorita Flor de Liza. Isang malalim at baritonong boses ang bumasag sa katahimikan. Napatingala si Flor sa kabila ng kanyang panghihina. Isang lalaking nasa kanyang huling bahagi ng 50, maayos ang pagkakasuot ng itim na suit, at may malungkot ngunit kagalang-galang na mukha ang nakatayo sa kanyang harapan. Si Attorney Anton ang matalik na kaibigan at legal counsel ng kanyang ama. Attorney Anton, bulong ni Flor, bakit? Anong ginagawa niyo rito? Hindi sumagot ang abogado. Sa halip lumuhod ito sa tabi niya, hindi inintindi ang mamahaling tela ng kanyang pantalon na nadidikit sa putik. Inabot niya ang isang malinis na panyo kay Flor bago inilahad ang isang maliit na kahon na yari sa pelus. Matagal kang hinintay ng iyong ama na maging handa, Flor. Simula ni Anton ang kanyang boses ay puno ng paggalang. Alam ni Don Fernando na darating ang araw na ito. Alam niyang tatalikuran ka ng mga taong akala mo ay pamilya mo. Kaya bago siya pumanaw, tiniyak niyang hindi ka maiiwang walang laban. Nangunot ang noo ni Flor ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Laban, ano ang ibig ninyong sabihin? Binuksan ni Anton ang maliit na kahon. Doon ay kumikinang ang isang susi na may kakaibang disenyo tila gawa sa pilak at may nakaukit na letrang I. Ito ang susi sa Imperium Holdings Flor. Ang kumpanyang akala ng lahat ay isang alamat lamang sa mundo ng negosyo. Hindi mahirap ang tatay mo. Siya ang may-ari ng pinakamalaking shipping empire sa Asia. Pinili niyang mamuhay ng payak sa tondo upang masiguro na lalaki kang may busilak na puso at matatag na kalooban. Tila tumigil ang mundo para kay Flor. Ang lahat ng hirap, ang lahat ng pang-aalipusta ni na Aurora, at ang lahat ng pagtitiis niya sa barya-baryang panggastos ay tila isang malaking pagsubok na ngayon lamang nagkaroon ng paliwanag. $80 billion, Flor, pagpapatuloy ni Anton habang inilalagay ang susi sa nanginginig na palad ng babae. Iyan ang halaga ng iyong korona. Ngayon ang tanong, hahayaan mo na lang ba silang yurakan ang dangal mo o gagamitin mo ang kapangyarihang ito para ipakita sa kanila kung sino ang tunay na reyna?
Napatitig si Flor sa susi sa kanyang palad. Ang lamig ng bakal ay tila nagbigay ng init sa kanyang nag-aapoy na diwa. Sa likod ng kanyang mga mata bumalik ang imahe ng mapang-aping mukha ni Aurora at ang taksil na mga mata ni Alejandro. Isang matalim na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa mga labi ni Flor sa gitna ng dilim. Ang Flor de Liza na maawain at sunod-sunuran ay tila tuluyan ng nilamon ng baha sa sementeryong iyon. Ang Flor na natira ay ang babaeng handang sunugin ang mundo ng mga De Silva. Attorney Anton, wika ni Flor ang kanyang boses, ay wala na ang panginginig. Iuwi na natin si tatay, at pagkatapos, simulan na nating bawiin ang lahat ng sa akin. Hindi sapat na itapon ang kalat. Kailangang siguraduhin na hindi na ito babalik para manira ng tanawin. Ang halakhak ni Doña Aurora ay umalingaw-ngaw sa malawak na salas ng mansyong De Silva, tila isang mapanirang musika sa gitna ng karangyaan. Nakaupo siya sa kanyang paboritong Victorian chair, dahan-dahang iniikot ang wine glass na may mamahaling red wine, habang ang liwanag ng chandelier ay nagbibigay ng kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Sa kanyang harapan si Alejandro ay nakasandal sa bar counter, tila balisang ngunit pilit na nakikisabay sa selebrasyon ng kanyang ina. Cheers, Alejandro, para sa ating kalayaan mula sa mansyang iyon, wika ni Aurora bago uminom ng dahan-dahan. You see my son, iyan ang tamang paraan ng paghawak sa mga taong mababa ang uri. They are tools used until they break and then discarded. Now our family's reputation is safe. Ang kasalanan mo sa kumpanya, isang kwento na lang ng pagnanakaw ng isang desperadang manugang. Ma, do you think Flor will be okay? Tanong ni Alejandro, ang kanyang boses ay may bahid ng pag-aalinlangan. The storm was really bad, at iniwan natin siya sa sementeryo na walang kahit ano. Isang matalim na tingin ang ipinukol ni Aurora sa kanyang anak. Huwag kang maging mahina, Alejandro. You are a De Silva. Ang mga katulad niya ay sanay sa hirap. Baka nga nagpapasalamat pa siya dahil hindi natin siya tuluyang ipinakulong. Now focus. Kailangan nating ayusin ang image mo para sa susunod na business gala. People need to see you as a victim of a gold digger wife. Habang nagaganap ang maruming selebrasyong ito, sa mansyon sa kabilang panig ng lungsod sa loob ng isang pribado, at tahimik na penthouse, nakatayo si Flor de Liza, sa harap ng isang malawak na bintanang salamin. Pinagmamasdan niya ang mga ilaw ng Maynila, na tila mga mumunting bituin sa lupa. Wala na ang basang bestida, wala na ang panginginig ng katawan. Nakasuot siya ngayon ng isang puting robe, nayari sa pinakamahal na seda, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling kasing lamig ng yelo. Dahan-dahan niyang hinawakan ang isang lumang locket na nakasabit sa kanyang leeg. Binuksan niya ito at tumambad ang larawan ng kanyang ina, isang babaeng may magandang ngiti, ngunit may bakas ng hirap sa mga mata. Naipatawad kung hinayaan kong tapakan nila tayo ng matagal. Bulong ni Flor, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Akala ko ang pagpapakumbaba ay tanda ng kabutihan. Pero itinuro nila sa akin na sa mundong ito ang kabutihan ay binibiktima ng kasamaan. Ngayon ako naman ang magtuturo sa kanila. Lumapit si Attorney Anton sa kanya, may dalang isang makapal na folder. Senyorita Flor, tapos na ang inisyal na investigasyon sa financial status ng pamilya De Silva. Humarap si Flor sa kanya, ang kanyang mukha ay walang emotion. Ano ang balita, attorney? Inilapag ni Anton ang mga dokumento sa mesa. Ang tunay na mukha ng karangyaan ng mga De Silva ay unti-unti nang nahuhubaran sa harap ni Flor, gaya ng hinala ninyo ang kanilang mansyon. Ang mga sasakyan pati na ang mga alahas ni Doña Aurora, lahat iyon ay nakasangla na sa iba't ibang bangko. Alejandro's gambling debts are far deeper than we expected. Hindi lang sila baon sa utang, senyorita. Sila ay nasa bingit na ng pagbagsak. Ang kumpanya nila ay parang isang bahay na anay na lang ang humahawak sa mga dingding. Isang malakas na tulak na lang guguho na ang lahat. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Flor, ngunit ito ay hindi ngiti ng katuwaan, kundi ngiti ng isang mga ngaso na nakita na ang kanyang biktima. So it's all just a mask. Wika ni Flor habang tinitingnan ang isang litrato ni Aurora sa social pages ng isang magazine. Nagpapanggap silang hari at reyna sa isang palasyong yari sa utang. Exactly, senyorita, sagot ni Anton. At ang pinakamalaking utang nila, ito ay hawak na ngayon ng isang holding company
na kamakailan lang ay binili ng Imperium Holdings. Sa madaling salita, kayo na ang may-ari ng kanilang mga utang. Kinuha ni Flor ang isang pluma at dahan-dahang pinirmahan ang isang dokumento sa ibabaw ng mesa. Ang bawat hagod ng kanyang kamay ay tila isang hatol ng kamatayan para sa mga taong nagpahirap sa kanya. Attorney Anton, ayaw kong sirain sila sa isang iglap lang. Malamig na utos ni Flor. Gusto kong maramdaman nila ang bawat segundo ng kanilang pagbagsak. Gusto kong makita ang takot sa kanilang mga mata habang unti-unti nating kinukuha ang lahat ng bagay na sa tingin nila ay nagbibigay sa kanila ng kapangyarihan. Simulan natin sa kanilang pinakaiingatang dangal. Biglang tumunog ang telepono ni Anton. Pagkatapos makinig ng ilang sandali, tiningnan niya si Flor na may kakaibang ekspresyon. Senyorita, mukhang may balak ang mga De Silva na magsagawa ng isang press conference bukas. Ang paksa ang pagnanakaw mo sa kumpanya at ang formal na pagpapatalsik sa iyo sa pamilya. Hindi kumurap si Flor. Sa halip hinawakan niya ng mahigpit ang Swiss key na nasa kanyang palad. Hayaan natin silang magsalita, wika ni Flor. Dahil hindi nila alam sa bawat salitang bibitawan nila laban sa akin, mas lalong humihigpit ang lubid na nakapulupot sa kanilang mga leeg. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, isang lihim na mensahe ang pumasok sa laptop ni Anton. Isang report tungkol sa isang taong hindi inaasahan ni Flor na magiging bahagi ng larong ito ng ganoon kaaga. Senyorita, may isa pang problema, seryosong sabi ni Anton. Ang kapatid ninyong si Mateo, nakita siyang nakikipag-usap sa tauhan ni Doña Aurora sa isang mamahaling restaurant sa Makati kanina lamang. Naniga si Flor sa kanyang kinatatayuan. Si Mateo, ang kanyang kaisa-isang kapatid na pinag-aral niya sa Spain, gamit ang lahat ng kanyang matitipid. Anong ginagawa niya roon? Tanong ni Flor, ang panginginig sa kanyang boses ay muling bumalik, ngunit sa pagkakataong ito ay dahil sa takot sa posibleng pagtataksil ng taong pinakamahal niya. Ang pinakamatulis na patalim ay hindi galing sa kamay ng kaaway, kundi mula sa taong pinakaiingatan at pinakamamahal mo. Hindi mapakali si Flor de Lisa sa loob ng kanyang marangyang penthouse. Ang bawat hakbang niya sa malambot na alpombra ay tila mabigat pa sa ng kaba na kanina pa kumukurot sa kanyang dibdib. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na bumabalik ang mukha ni Mateo, ang kanyang bunsong kapatid, na itinuring niyang buhay at pag-asa. Si Mateo ang dahilan kung bakit siya nagtiis sa mga De Silva. Ang pangarap nitong makapagtapos sa Spain ang naging mitya ng kanyang pagsasakripisyo. Ang tunog ng pagpihit ng doorknob ay tila isang babala sa katahimikan ng silid. Dahan-dahang bumukas ang pinto at iniluwa nito ang isang lalaking may tindig na tila hinalaw sa isang magazine ng mga alta. Si Mateo, ngunit hindi ito ang Mateo na iniwan ni Flor 2 taon na ang nakalilipas. Wala na ang simpleng t-shirt at maong. Pinalitan ito ng isang terno na halatang gawa ng isang sikat na designer. Sa kanyang braso ay kumikinang ang isang relo na ang halaga ay sapat na upang bumili ng isang maliit na bahay sa probinsya. Atik bati ni Mateo, ang kanyang boses ay malamig at walang bakas ng pananabik na makita ang kapatid na nanggaling sa dusa. Mateo, kailan ka pa dumating? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Lumapit si Flor upang yakapin ang kapatid, ngunit bahagyang umatras si Mateo, tila iniiwasang madumihan ang kanyang mamahaling suot. I arrived yesterday, ate. Busy ka raw kasi, sabi ni Doña Aurora. Sagot ni Mateo habang inililibot ang paningin sa marangyang silid. Sabi nila pinalayas ka na sa mansyon, pero mukhang hindi ka naman naghihirap dito. Is it true? Nagnakaw ka ba talaga sa kanila kaya ka may ganitong karangyaan ngayon? Tila binuhusan ng malamig na tubig si Flor. Ang mga salita ng kanyang kapatid ay mas masakit pa sa mga sampal ni Aurora. Mateo, paano mo nagagawang itanong yan sa akin? Alam mong lahat ng paghihirap ko ay para sa iyo. Ang perang ipinapadala ko sa Spain, galing yun sa bawat patak ng luha ko sa loob ng bahay na yun. Isang mapait na tawa ang binalik ni Mateo. Please ate, let's be real. Doña Aurora told me everything. Sabi niya, ginamit mo lang ako para makahingi ng pera sa kanila. And look at you now, nasa penthouse ka, habang sila ay namomroblema dahil sa iyo. Lumapit si Flor at hinawakan ang kamay ng kapatid, ngunit naramdaman niya ang paninigas nito. Mateo, nakikinig ka ba sa sarili mo? Niloloko ka lang nila. Ginigamit ka nila para saktan ako. Huwag kang maniwala sa mga De Silva, Mateo, nakikiusap ako.
Binawi ni Mateo ang kanyang kamay at tiningnan si Flor ng may halong pandidiri. Sila ang nagbayad ng tiket ko pa uwi, ate. Sila ang nagbigay ng allowance ko sa huling 6 na buwan noong hindi ka na nagpapadala. Kung hindi dahil sa kanila, baka namamalimos na ako sa Madrid, utang ko sa kanila ang buhay ko ngayon. Ang tinutukoy ni Mateo na hindi pagpapadala ay ang mga buwan na kinumpis ka ni Aurora, ang sahod ni Flor, ngunit hindi ito alam ng binata. Ang laso ng mga De Silva ay tuluyan ng kumalat sa isipan ng kanyang kapatid. Ang utang na loob na dapat ay para kay Flor ay nailipat na sa mga kaaway. Mateo, makinig ka. Bulong ni Flor, ang kanyang mga mata ay nangingilid na ang luha. May mga bagay na hindi mo pa naiintindihan tungkol sa tatay natin, tungkol sa pamilyang ito. Stay with me, please. Dito ka na lang. No, ate. I'm staying with the De Silvas. Sabi ni Doña Aurora ako na ang ituturing niyang parang tunay na anak, lalo na't wala ka na roon. Diretsong sabi ni Mateo bago tumalikod. And one more thing. Kung balak mong sirain sila, huwag kang umasa na kakampi mo ako. I choose the people who value me, ate. At hindi ikaw yun. Ang bawat hakbang ni Mateo, palabas ng silid, ay tila mga saksak sa likod ni Flor. Nanatiling nakatayo ang babae, hindi makagalaw, habang ang kanyang mundo ay muling gumuguho. Ang tanging dahilan ng kanyang paglaban ay siya ring nagbigay ng pinakamabigat na dagok sa kanyang buhay. Nang tuluyang sumara ang pinto, lumabas si Attorney Anton mula sa kabilang kwarto. Ang kanyang mukha ay puno ng lungkot para sa kanyang kliyente. Senyorita Flor, nakita mo na ang ginawa nila. Ginamit nila ang tanging kahinaan mo para pilayin ka. Hinarap ni Flor ang abogado. Ang mga luha sa kanyang mata ay hindi na luha ng pait, kundi luha ng isang inaapoy na puot. Ang kanyang kamao ay mahigpit na nakayom hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa sariling palad. Gusto nilang maglaro, Attorney Anton. Wika ni Flor, ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Gusto nilang gamitin ang kapatid ko laban sa akin. Sige, ibibigay ko sa kanila ang larong gusto nila. Pero titiyakin ko na sa dulo sila ang magmamakaawa para sa patawad na hinding-hindi ko ibibigay. Kinuha ni Flor ang kanyang cellphone at may tinawagan. Ang kanyang boses ay matatag at walang bahid ng pag-aalinlangan. Ilang porsyento na ng utang ng mga De Silva ang hawak natin. Gawin ninyong 100% bago matapos ang linggong ito at ihanda ang balita tungkol sa bangkarota ni Alejandro. Gusto kong bukas na bukas din malaman ng buong bansa kung gaano kadumi ang pangalang De Silva. Ngunit habang nagpaplano si Flor, hindi niya alam na sa kabilang panig ng lungsod, hawak ni Mateo ang isang maliit na itim na vault na pamilyar kay Flor. Ang vault na naglalaman ng mga orihinal na ebidensya laban kay Alejandro. Inilapag ni Mateo ang vault sa mesa ni Doña Aurora. Ang matanda ay dahan-dahang ngumiti, isang ngiting tila sa isang demonyo, habang hinahaplos ang pisngi ni Mateo. You did a great job, Mateo. Ngayon wala na talagang laban ang ate mo, bulong ni Aurora. Ready ka na ba sa susunod nating step bukas sa harap ng media? Sasabihin mo sa lahat kung gaano kasama ang kapatid mo. Sasabihin mo na siya ang pumatay sa tatay ninyo para sa mana. Nanlaki ang mga mata ni Mateo, ngunit nang makita ang tumpok ng pera sa ibabaw ng mesa, dahan-dahan siyang tumango. Ang pera ay walang puso, ngunit mayroon itong kapangyarihang pahintuin ang tibok ng puso ng mga taong sumasamba rito. Sa loob ng engranding opisina ng De Silva Shipping Lines, tila walang bakas ng krisis. Nakaupo si Doña Aurora sa dulo ng mahabang lamesang gawa sa mahogany, habang sa kanyang tabi ay si Mateo na abala sa pagtingin sa mga papeles ng bagong scholarship na ibinigay sa kanya ng matanda. Si Alejandro naman ay palakad-lakad, hawak ang isang baso ng whiskey kampante dahil sa pag-aakalang nasa kanila na ang lahat ng alaslaban kay Flor. Buksan ang champagne, Alejandro, utos ni Aurora habang nakangiti ng mapanira. Sa susunod na linggo, hindi na lang si Flor de Lisa ang mawawala sa landas natin. Lahat ng mga nagdududa sa katatagan ng ating kumpanya ay mapapahiya. We have the media, we have the boy, and we have the documents. Cheers, ma, sagot ni Alejandro, itinaas ang kanyang baso. Hindi ko akalain na ang kapatid pa ni Flor ang magiging susi sa ating tagumpay. Cheers to loyalty, Mateo. Ngumiti si Mateo, isang ngiting pilit, at tila may bahid ng pag-aalinlangan, ngunit mabilis itong natakpan nang hawakan ni Aurora ang kanyang balikat.
Loyalty is always rewarded, Hijo. Huwag kang mag-alala, hinding-hindi ka magiging kasing aba ng iyong ate. Ngunit sa gitna ng kanilang pagdiriwang, isang marahang katok sa pinto ang bumasag sa kanilang kasiyahan. Pumasok ang head accountant ng kumpanya, ang mukha ay putlang-putla at ang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang pulang envelope. Doña Aurora, Senyor Alejandro, kailangan niyo po itong makita. Gumaralgal ang boses ng accountant. Ano yan? Kung tungkol iyan sa mga utang sa bangko, sabihin mo sa kanila na maghintay. We are fixing it, iritableng sabi ni Alejandro. Hindi po, hindi na po sila maghihintay, sagot ng accountant habang inilalagay ang papel sa mesa. Ang lahat ng ating outstanding loans mula sa 3 malalaking bangko ay binili na ng isang investment firm. At kaninang alas 8 ng umaga, nagpadala sila ng notice of immediate foreclosure sa lahat ng ating properties. Pati na po ang mansyon at itong gusaling ito. Biglang nawala ang kulay sa mukha ni Aurora. Hinablot niya ang papel at binasa ang pangalang nakasulat sa ilalim. FF Imperial Holdings, sino ito? Ngayon ko lang narinig ang pangalang ito. Sila po ang bagong major creditor natin, Maka. Bulong ni Alejandro na mabitawan ang kanyang baso ng whiskey. Ang baso ay tumama sa sahig at nabasag, ang likido ay kumalat sa mamahaling carpet, tila isang mantsa na hindi na mabubura. Sabi rito, kailangan nating bayaran ang kabuang halaga ng utang sa loob ng 48 oras. Kung hindi, mawawala sa atin ang lahat. Habang nangyayari ang kaguluhan sa opisina ng mga De Silva sa isang tahimik at madilim na silid sa kabilang panig ng lungsod, nakatayo si Flor sa harap ng isang monitor. Pinagmamasdan niya ang live feed ng security camera sa opisina ni Aurora, isang access na binili ni Anton para sa kanya. Dahan-dahan niyang kinuha ang isang lumang panulat mula sa kanyang bulsa. Ito ang panulat na ginagamit ng kanyang ama sa pagsusulat ng mga liham sa kanya noong bata pa siya. Hinaplos niya ang bawat gasgas sa katawan nito, ramdam ang init ng alaala ng kanyang ama na tila nagbibigay sa kanya ng basbas. Nararamdaman niyo na ba ang lamig, Aurora Tan? Bulong ni Flor sa hangin. Iyan ang lamig na naramdaman ko sa sementeryo habang pinapanood niyo akong malunod sa putik. Lumapit si Attorney Anton at tumayo sa kanyang likuran. Nagsimula na ang domino effect, senyorita. Sa oras na malaman ng publiko na foreclosure na ang De Silva, babagsak ang stocks nila sa zero, they will be desperate. Gusto ko silang maging desperado, attorney. Sagot ni Flor, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa imahe ni Mateo sa screen na mukhang natataranta rin. Gusto kong makita kung hanggang saan ang kayang gawin ng loyalty ni Mateo kapag wala na silang perang maibibigay sa kanya. Ano ang susunod nating hakbang, tanong ni Anton. Tumingin si Flor sa isang folder na may nakasulat na Project Hia. Hayaan natin silang magmakaawa sa FF Imperial. Gusto kong makita nila ang mukha ng taong magpapabagsak sa kanila sa mismong oras na akala nila ay mananalo na sila. Bago matapos ang gabi, isang misteryosong tawag ang natanggap ni Alejandro mula sa isang hindi kilalang numero. Kung gusto ninyong isalba ang mansyon, pumunta kayo sa tapat ng lumang pier ng alas 10 ng gabi, wika ng isang boses na binago ng computer filter. Doon nyo makakausap ang kinatawan ng FF Imperial. Nang mamatay ang tawag, nanginginig na tumingin si Alejandro kay Aurora. Ma, may pag-asa pa raw. Kailangan nating pumunta. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman ng pier na iyon ang lugar kung saan unang itinayo ng ama ni Flor ang kanyang pangarap at doon din magsisimula ang bangungot ng mga De Silva. Ang pinakamabisang lason ay hindi yung mapait ang lasa, kundi yung kasing tamis ng mga salitang gusto mong marinig mula sa taong akala mo ay nagmamahal sa'yo. Sa loob ng isang pribadong showroom ng mga mamahaling sasakyan sa Bonifacio Global City, dahan-dahang hinaplos ni Mateo ang makintab at kulay itim na balat ng isang brand new na SUV. Ang amoy ng bagong sasakyan ay tila isang nakakalasing na pabango na nagpapalimot sa kanya sa lahat ng hirap na dinanas ng kanyang ate Flor sa Tondo. Sa tabi niya nakatayo si Doña Aurora, suot ang isang eleganteng puting terno at may mapaglarong ngiti sa kanyang mga labi. Ito ang para sa iyo, Mateo, din. Bulong ni Aurora, ang kanyang boses ay malambing, ngunit may dalang bigat ng manipulasyon. Bakit ka makikipagsiksikan sa isang maliit na penthouse kung maaari kang magkaroon ng ganitong buhay? Ang iyong ate, masyado siyang makasarili.
Gusto niyang manatili ka sa ilalim ng kanyang mga pakpak para kontrolin ka. Pero ako gusto kitang makitang lumipad. Dahan-dahang iniabot ni Aurora ang susi ng sasakyan. Ang kislap ng logo ng kumpanya sa susi ay tila sumisilaw sa konsensya ni Mateo. Pero Doña Aurora, si Ate Flor siya ang nagpalaki sa akin. Mahinang sagot ni Mateo bagaman ang kanyang mga kamay ay dahan-dahan nang bumubukas upang tanggapin ang regalo. At ginamit niya ang sakripisyong iyon para itali ka sa kanya. Hindi ba? Mabilis na tugon ni Aurora ang kanyang mga mata ay tila nanunuri. Mateo, listen to me. I am a mother too. Alam ko ang amoy ng isang taong nagnanakaw para sa sariling kapakanan. Ang lahat ng karangyaan ni Flor ngayon, galing iyan sa perang kinulimbat niya sa amin. Perang dapat ay para sa future mo. Don't let her gaslight you into thinking she's a saint. She is a thief, Mateo. And if you stay with her, the law will see you as a thief too. Sa bawat salitang binitawan ng matanda, tila untunting naglalaho ang imahe ng paghihirap ni Flor sa isipan ni Mateo. Ang utang na loob na dapat ay para sa kanyang kapatid ay dahan-dahang nilalamon ng huwad na kabutihan ni Aurora. Tinanggap ni Mateo ang susi at sa sandaling iyon ang huling hibla ng katapatan niya sa kanyang dugo ay naputol. Habang nagaganap ang maruming transaksyong ito, si Flor ay nasa kanyang silid na kaupo sa gilid ng kama habang hawak ang isang maliit na lukot na papel. Isang sulat ito ni Fernando na itinago niya sa laylayan ng kanyang lumang bag. Flor, ang tunay na halaga ng tao ay hindi nasusukat sa ginto, kundi sa tibay ng kanyang paninindigan sa gitna ng unos. Nanginig ang mga kamay ni Flor. Nararamdaman niya ang unti-unting paglayo ng kanyang kapatid. Ang bawat gabi na hindi ito umuuwi, ang bawat tawag na hindi sinasagot ito, ay mga latay sa kanyang puso na mas masakit pa sa anumang insulto ni Aurora. Ang katahimikan ng kanyang penthouse ay tila isang malaking pader na naghihiwalay sa kanya sa tanging pamilyang natitira sa kanya. Mateo, bakit? Bulong ni Flor sa hangin ang kanyang mga luha ay dahan-dahang pumatak sa sulat ng kanyang ama. Narinig niya ang marahang pagbukas ng pinto ng penthouse. Pumasok si Mateo, hindi tumitingin sa kanya at dire-diretsong naglakad patungo sa kanyang kwarto. Ngunit bago ito makapasok, napansin ni Mateo ang bag ni Flor na nakabukas sa ibabaw ng mesa. Sa loob nito, isang bagay ang kumuha ng kanyang atensyon. Ang pilak na susi na may nakaukit na letrang I. Naalala ni Mateo ang sinabi ni Alejandro sa kanya kanina sa telepono. The vault we took is useless, Mateo. There is a specific key. A silver key with an I. Find it and we can finally put your sister where she belongs. Huminto ang mundo ni Flor nang makita niyang nakatayo si Mateo sa tapat ng kanyang bag. Ang tibok ng kanyang puso ay tila naging isang mabilis na tambol sa loob ng kanyang dibdib. Ang paghinga niya ay naging mababaw, ang kanyang lalamunan ay natuyo. Mateo, na tawag ni Flor, ang kanyang boses ay puno ng pangamba. Dahan-dahang lumingon si Mateo. Ang kanyang mga mata ay hindi na ang mga matang puno ng paghanga sa kanyang ate. Ito ay mga matang puno ng sakim at pag-aalinlangan. Ngunit bago pa man makakilos si Flor, mabilis na dinampot ni Mateo ang kanyang jacket at lumabas muli ng pinto, iniwan ang isang katahimikang mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Pag-alis ni Mateo, dali-daling tiningnan ni Flor ang kanyang bag. Doon niya nalaman ang katotohanang ayaw niyang tanggapin. Wala na ang pilak na susi. Napasandal si Flor sa pader, ang kanyang mga tuhod ay nanginig hanggang sa siya ay dahan-dahang napaupo sa sahig. Ang lamig ng semento ay tila tumagos sa kanyang buto. Ang susi sa Imperium, ang susi sa kanyang huling alas, ay nasa kamay na ngayon ng taong balak siyang ilubog sa limot. Ang pinakamalalim na sugat ay hindi nagmumula sa talim ng espada kundi sa dulo ng dila ng taong binuo mo ang mundo, ngunit siya ring wumasak nito sa isang iglap. Ang tunog ng pilak na susi na inilapag sa ibabaw ng lamesang kristal ay tila isang malakas na kulog sa pandinig ni Doña Aurora. Nanlalaki ang kanyang mga mata habang pinagmamasdan ang kumikinang na metal na may nakaukit na letrang I. Sa kanyang tabi si Alejandro ay napangiti ng malapad, isang ngiti ng tagumpay na puno ng sakim. Mahusay, Mateo. Tunay ka ngang isang De Silva sa puso at gawa, malambing na wika ni Aurora habang dahan-dahang hinahaplos ang balikat ng binata. Ngayon, wala nang magagawa ang ate mo.
Ang lahat ng kapangyarihang ipinagmamalaki niya ay nasa kamay na natin. Nakayuko si Mateo, ang kanyang mga daliri ay nanginginig pa rin mula sa ginawa niyang pagnanakaw. Ngunit sa tuwing maaalala niya ang bagong SUV na naghihintay sa labas at ang pangako ng marangyang buhay, nilulunod niya ang boses ng kanyang konsensya. Gusto ko lang pong makuha ang para sa akin, Doña Aurora. Sabi niyo, ninakaw lang to ni Ate Flor sa inyo. At tama ka, hiho, sagot ni Aurora, ang kanyang boses ay puno ng mapanirang tamis. Ginawa mo lang ang tama. Habang nagaganap ang pagtataksil na ito, si Flor ay mabilis na naglalakad patungo sa mansyon ng mga De Silva. Hindi na niya inisip ang kanyang itsura, ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay namamaga sa kaiiyak. Ang bawat hakbang niya sa semento ay tila pagyakap sa isang nagbabagang apoy. Hindi siya makapaniwala na ang kapatid na binuwis niya ang buhay ay siya ring kukuha ng kanyang huling sandata. Pagdating niya sa harap ng mansyon, hinarang siya ng mga security guard, ngunit buong lakas siyang sumigaw. Mateo, Mateo, lumabas ka riyan, ibalik mo sa akin ang kinuha mo. Bumukas ang malaking pinto ng mansyon. Lumabas sina Aurora, Alejandro, at sa likuran nila si Mateo. Ang anyo ni Mateo ay tila isang estranghero sa paningin ni Flor. Nakasuot ito ng mamahaling jacket at may hawak na baso ng juice, tila isang prinsipe sa loob ng palasyo ng kaaway. Mateo. Bulong ni Flor, ang kanyang boses ay gumaralgal. Bakit mo ginawa ito sa akin? Alam mo kung gaano kahalaga ang susing iyon? Yun ang huling pamana ni tatay para sa atin. Tumingin si Mateo sa kanyang ate, ngunit ang kanyang mga mata ay walang bakas ng pagsisisi. Pamana o ninakaw mo, ate, sabi ni Doña Aurora, kinuha mo lang yan sa kanila. Ayaw ko nang maging bahagi ng mga kasinungalingan mo. Kasinungalingan. Isang mapait na tawa ang kumawala sa bibig ni Flor. Mateo, pinalaki kita. Pinakain kita. Lahat ng luha ko ibinuhos ko para lang makapag-aral ka sa Spain, at ngayon mas paniniwalaan mo pa ang mga taong pinalayas ako sa gitna ng ulan. Sa sandaling iyon, bumukas ang gate ng mansyon at pumasok ang dalawang sasakyan ng pulis. Ang asul at pulang ilaw ay tumama sa mukha ni Flor, tila isang hatol ng kamatayan. Ito na ang katapusan mo, Flor de Liza. Malamig na wika ni Aurora habang itinuturo si Flor sa mga pulis. Officer, iyan ang babaeng pumasok sa aming kumpanya at nagnakaw ng mga mahahalagang dokumento at ari-arian. At heto ang kanyang kapatid na handang magpatotoo sa lahat ng kanyang mga krimen. Lumapit ang isang pulis kay Mateo. Totoo ba ito, iho? Ang babaeng ito ba ang nagnakaw ng tinutukoy na ari-arian? Tumingin si Mateo kay Flor. Sa isang sandali, tila nakita ni Flor ang batang Mateo na umiiyak sa kanyang kandungan noong sila ay bata pa. Ngunit mabilis itong naglaho nang magsalita ang binata. Opo, officer. Matigas na sabi ni Mateo habang hindi tumitingin sa mga mata ni Flor. Hindi ko po siya kilala bilang ate ko ngayon. Magnanakaw siya. Ninakaw niya ang susing iyan sa mga De Silva at marami pa siyang itinatagong ebidensya laban sa kanila na gawa-gawa lamang. Tila tumigil ang tibok ng puso ni Flor. Ang mundo sa kanyang paligid ay naging itim at puti. Ang bawat salita ni Mateo ay tila mga hollow blocks na tumatama sa kanyang dibdib, dinudurog ang bawat buto, bawat himaymay ng kanyang pagkatao. Ang sakit ay hindi na mailarawan, ito ay isang uri ng pait na gumagapang mula sa kanyang kaluluwa patungo sa kanyang mga lalamunan hanggang sa hindi na siya makahinga. Mateo? Ang tanging lumabas sa bibig ni Flor bago siya dahan-dahang napaluhod sa harap ng mga pulis. Pasensya na, miss. Kailangan niyo kaming samahan sa istasyon. Wika ng pulis habang hawak ang kanyang braso. Pinanood ni Flor ang mga De Silva na nakatayo sa itaas ng hagdanan ng mansyon na kangisi at tila nanonood ng isang palabas. At si Mateo, ang kanyang kapatid, ay dahan-dahang tumalikod at pumasok muli sa loob ng bahay. Iniwan siyang mag-isa sa ilalim ng malamig na tingin ng batas. Habang isinasakay si Flor sa loob ng patrol car, isang luha na kasing pait ng apdo ang dahan-dahang pumatak sa kanyang pisngi. Ang kanyang puso ay wala nang nararamdaman kundi ang isang malalim na hukay ng kawalan. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkawasak, isang alaala ng kanyang ama ang biglang pumasok sa kanyang isip. Flor, kapag ang mundo ay naging masyadong madilim, doon mo mas makikita ang kislap ng tunay na brilyante.
Sa loob ng madilim na sasakyan, dahan-dahang nagbago ang anyo ng mga mata ni Flor. Ang hapis ay unti-unting napalitan ng isang mapanganib na katahimikan. Ang rehas ay hindi lamang gawa sa bakal. Madalas ito ay gawa sa mga pangakong napako at dugong nagtaksil. Sa loob ng madilim at masikip na selda ng presinto, nakaupo si Flor sa isang malamig na sementadong bangko. Ang amoy ng lumang bakal, alikabok at pawis ay tila sumasakal sa kanyang bawat hininga. Ang ingay ng mga karatig selda, ang mga sigawan, at kalansing ng mga susi ng gwardya ay tila mga bulong ng demonyo sa kanyang pandinig. Wala na ang kanyang marangyang robe. Suot niya ngayon ang isang kupas na t-shirt na ibinigay ng istasyon, isang simbolo ng kanyang pagbagsak mula sa rurok patungo sa kailaliman. Dahan-dahan niyang tiningnan ang kanyang mga palad. Marumi ang kanyang mga kuko, puno ng tuyong putik mula sa mansyon ng mga De Silva. Doon niya naramdaman ang tunay na kahulugan ng pagkagape. Hindi siya natalo ng pera ni Aurora o ng kapangyarihan ni Alejandro. Natalo siya ng isang yakap, ang yakap ng kapatid na itinuring niyang mundo, ngunit siya palang kukuha ng kanyang langit. Bakit, Mateo? Bulong niya sa hangin, ang boses ay tuyot at halos hindi marinig. Ganoon ba kadali para sa iyo na itapon ang lahat ng taon na tayo lang ang magkasama? Ang kanyang puso ay tila isang basag na kristal na paulit-ulit na dinudurog ng isang mabigat na maso. Ang bawat alaala ng pagtawa ni Mateo ng mga pangarap na binuo nila habang naghahati sa isang pirasong tinapay, noong bata pa sila, ay naging mga lason na iunti-unting pumapatay sa kanyang kaluluwa. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Flor na mas masarap pang mamatay kaysa maramdaman ang ganitong klaseng pait. Narinig niya ang tunog ng mabibigat na yabag ng sapatos sa labas ng rehas. Huminto ang mga yabag na iyon sa tapat ng kanyang selda. Senyorita Flor de Liza? Inangat ni Flor ang kanyang paningin. Nakatayo roon si Attorney Anton. Sa kabila ng maruming paligid na natiling kagalang-galang ang anyo ng abogado, ngunit may bakas ng matinding pag-aalala sa kanyang mga mata. Attorney Anton, pilit na tumayo si Flor bagaman nangangatog ang kanyang mga tuhod. Nakuha nila ang susi. Nakuha ni Mateo ang huling alas ko. Wala na akong laban. Isang tipid ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Anton habang dahan-dahan niyang inilalapit ang kanyang mukha sa rehas. Huwag kang mawala ng pag-asa, Flor. Akala nila ay nakuha na nila ang lahat, ngunit hindi nila alam na ang iyong ama ay isang taong laging may 7 hakbang na abante sa kanyang mga kaaway. Kinuha ni Anton ang kanyang tablet at may pinindot na command. Ang pilak na susing kinuha ni Mateo ay isang decoy, isang patibong, para malaman natin kung sino ang tunay na taksil. Ang tunay na I-key ay mayroong remote cloud synchronization. Sa oras na ipinasok nila ang susing iyon, sa kahit anong computer, automatikong magbubukas ang huling mensahe ng iyong ama para sa iyo. Iniabot ni Anton ang tablet kay Flor. Isang video file ang nagsimulang mag-play. Ang mukha ni Fernando, ang kanyang ama, ay lumitaw sa screen. Mukhang pagod ang matanda, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Flor, anak, kung pinapanood mo ito, ibig sabihin ay dumating na ang oras na kailangan mo nang malaman ang buong katotohanan. Alam kong masakit, ngunit kailangan mong maging matatag. Si Mateo, hindi mo siya tunay na kapatid. Siya ay anak ng aking unang asawa sa ibang lalaki na kinupkop ko lamang dahil sa awa. At ang mas masakit, anak, hawak ko ang ebidensya na si Doña Aurora ang mastermind sa likod ng pagkawala ng iyong ina. Pinatay niya ang dangal at buhay ng iyong ina upang makuha ang lupain natin sa Makati. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Flor. Ang bawat salita ng kanyang ama ay tila isang malakas na pagsabog sa loob ng kanyang utak. Hindi niya tunay na dugo si Mateo, at ang babaeng nagpapakasasa sa yaman ngayon ay ang mamamatay tao na kumuha sa kanyang ina. Nabitawan ni Flor ang tablet, ngunit mabilis itong nasalo ni Anton. Ang kanyang mga mata ay hindi na namamaga sa luha. Sa loob ng madilim na selda, tila may isang apoy na biglang nagalab sa kanyang mga balintataw. Ang hapis ay tuluyan ng naglaho, pinalitan ng isang malamig at nakakatakot na determinasyon. Attorney Anton, wika ni Flor, ang kanyang boses ay tila isang talim ng kutsilyo na hinahasa sa bato. Ilabas mo ako rito, ngayon din. Handa na ang piyansa mo, senyorita, sagot ni Anton. Ang kanyang boses ay puno ng paggalang. At handa na rin ang media. Bukas ang dayhoy kodong ng mga De Silva. Akala nila ay ililibing ka na nila sa limot.
Dahan-dahang tumayo ng tuwid si Flor. Inayos niya ang kanyang gulugulong buhok at pinunasan ang mantsa sa kanyang mukha. Sa sandaling iyon, ang Flor-de-Liza na api ay tuluyan ng pumanaw. Ang babaeng lalabas sa seldang iyon ay ang bagong nagmamay-ari ng Imperium Holdings, isang babaeng walang awa, walang takot at walang balak magpatawad. Hayaan nating magsaya sila sa huling gabi ng kanilang maruming imperyo. Malamig na sabi ni Flor habang nakatingin sa labas ng bintana ng presinto kung saan sumisilip ang unang liwanag ng bukang liwayway. Dahil bukas ipapakita ko sa kanila kung paano bumagsak ang isang langit na yari sa kasinungalingan. Ngunit sa gitna ng kanyang plano, isang lihim na tawag ang natanggap ni Anton. Ang mukha ng abogado ay biglang nagbago. "Senyorita, may balita mula sa ospital." Si Doña Aurora, isinugod si Mateo sa emergency room matapos ang isang accident sa loob ng mansyon. Nanigas si Flor, isang aksidente, o isa na namang madugong laro ng mga De Silva. "Huwag kang mag-alala, Alejandro. Isang bata lang yan na galing sa basura. Madali siyang palitan basta nakuha na natin ang gusto natin. Ang mahalaga na sa atin na ang susi at wala na siyang silbi." Ang malamig na boses ni Doña Aurora ay umalingaw sa bakanting hallway ng ospital. Tila isang kumpas ng kamatayan na bumasag sa katahimikan ng gabi. Walang bakas ng pag-aalala, walang bahid ng pagsisisi. Para sa kanya ang buhay ni Mateo ay parang isang upos ng sigarilyo na matapos pakinabangan ay handa ng itapon at tapakan sa semento. Sa likod ng isang malaking haligi nakatayo si Flor-de-Liza. Ang kanyang likod ay nakasandal sa malamig na pader, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang dibdib na tila sinusubukang pigilan ang pagdurog ng kanyang puso. Katatapos lamang niyang makalaya sa presinto at ang unang balitang sumalubong sa kanya ay ang duguang kapatid na nakahiga sa ICU. Dinala siya rito ng kanyang pag-ibig, ng kanyang pag-aalala bilang isang ate na nagpalaki sa bata. Ngunit ang narinig niya ay ang katotohanang mas masakit pa kaysa sa rehas ng kulungan. Dahan-dahang sumilip si Flor. Nakita niya si Alejandro na abala sa pag-aayos ng kanyang mamahaling relo, habang si Aurora ay naglalagay ng lipstick sa harap ng salamin. Tila ba hindi buhay ng isang tao ang nakataya sa loob ng silid na iyon. Ang mantsa ng dugo ni Mateo sa sahig ng mansyon na ayon sa report ay aksidente ay tila naging isang medalya para sa kanila. Pero mapaano kung magsalita siya? Bulong ni Alejandro, ang kanyang boses ay puno ng takot sa sariling anino. "Hindi siya magkakaboses kung mananatili siyang tulog, Alejandro," sagot ni Aurora ng may matalim na ngiti. "At kapag natapos na ang dayhoy kudong bukas, kahit magsumigaw pa siya, wala nang makikinig. Tayo na ang may-ari ng lahat." Napapikit si Flor. Ang kanyang hininga ay naging mabigat, tila may libu-libong karayom na nakatusok sa kanyang lalamunan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang pagsisigaw ng pangalan ni Mateo, ang batang hindi niya tunay na dugo, ngunit ibinigay niya ang lahat ng kanyang buhay. Ang katotohanang hindi sila magkadugo ay tila naglaho sa harap ng imahe ni Mateo na nanginginig sa takot sa ilalim ng kamay ng mga De Silva. Nararamdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod, ang panlalamig ng kanyang mga daliri. Ang amoy ng antiseptic at gamot sa ospital ay tila sumasakal sa kanya, nagpapaalala sa kanya na ang kamatayan ay laging malapit sa mga taong mahal niya. Bakit ang pag-ibig, kapag ibinigay mo ng buo, ay madalas na nagiging sandata para saktan ka? Hanggang kailan kailangang magdusa ng isang pusong wala namang hangad kundi ang magmahal? Lumapit si Attorney Anton sa kanya at dahan-dahang hinawakan ang kanyang balikat. "Senyorita Flor, kailangan na nating umalis. Hindi ka nila pwedeng makita rito. Bukas ang huling laban. Ang hustisya para kay Mateo, para sa iyong ina, at para sa iyong ama ay nakasalalay sa iyong katatagan." Humarap si Flor kay Anton. Ang kanyang mga mata ay hindi nabasa ng luha. Ang mga ito ay naging kasing tigas ng brilyante nagniningning sa gitna ng kadiliman ng ospital. Dahan-dahan niyang hinawakan ang salamin ng ICU window, pinagmamasdan ang maputlang mukha ni Mateo na puno ng benda. Ang init ng kanyang palad sa malamig na salamin ay ang kanyang huling pangako. Attorney Anton, wika ni Flor, ang kanyang boses ay tila isang malalim na bulong mula sa kaluluwa. "Ihanda ang lahat. Bukas sa harap ng lahat ng mga kasosyo nila, huhubaran ko ang kanilang kaluluwa.
Hindi lang pera ang kukunin ko sa kanila. Kukunin ko ang hangin na hinihinga nila. Naglakad palabas ng ospital si Flor, ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ay tila isang marcha ng isang reynang galing sa digmaan. Ang tunog ng kanyang mga takong ay tila isang orasan na nagbibilang ng nalalabing oras ng mga De Silva. Ngunit bago siya makarating sa sasakyan, isang nurse ang humabol sa kanya at may iniabot na isang maliit duguang piraso ng papel na nakuha raw sa kamao ni Mateo bago ito nawalan ng malay. Dahan-dahang binuksan ni Flor ang papel. Sa gitna ng mantsa ng dugo, may nakasulat na 3 salita. Sa nanginginig na sulat kamay ni Mateo, ate patawad, takbo. Napatigil si Flor. Ang papel ay nayupi sa loob ng kanyang palad. Isang matinding galit na mas malakas pa sa anumang bagyo ang bumangon sa kanyang buong pagkatao. Hindi na ako tatakbo, Mateo, bulong ni Flor habang nakatingala sa madilim na langit. Dahil bukas sila ang matututong lumuhod. Ang pinakamasarap na bahagi ng tagumpay ay hindi ang pag-upo sa trono, kundi ang makita ang takot sa mga mata ng kaaway habang papalapit ang kanilang katapusan. Sa loob ng mansyon ng mga De Silva, ang hangin ay puno ng halimuyak ng mga mamahaling bulaklak at mamahaling pabango. Ang bawat sulok ay pinalamutian ng mga kristal at ginto para sa selebrasyon ng ika-50 anibersaryo ng kumpanya. Ngunit sa likod ng marangyang dekorasyon ng mga pader ay tila bumubulong ng mga lihim na pilit itinatago. Nakaharap si Doña Aurora sa isang malaking salamin sa kanyang silid. Isinasabit niya sa kanyang leeg ang isang kwintas na perlas, isang alahas na kinuha niya mula sa mga ari-arian ng ina ni Flor noong pumanaw ito. Ang bawat perlas ay tila isang malamig na mata na nakatingin sa kanya, ngunit tanging ngiti ng pagmamalaki ang sumasagot dito. Mahanda na ang lahat sa ballroom knot. Wika ni Alejandro habang inaayos ang kanyang bowtie. Ang mga press, ang mga shareholders, lahat sila ay naghihintay sa anunsyo natin tungkol sa pagsanib ng imperium sa ating kumpanya. Mabuti, Alejandro, siguraduhin mong hawak mo ng mahigpit ang pilak na susing iyon, tugon ni Aurora habang hinahaplos ang kanyang buhok. Iyan ang simbolo ng ating ganap na tagumpay. Wala na si Flor de Liza, wala na ang kanyang ama. Tayo na ang batas sa mundong ito. Pero hindi pa rin natin ma-access ang mga accounts gamit ang laptop ko kanina, pag-aalangan ni Alejandro. Huwag kang tanga, Alejandro. Baka kailangan lang ng mas malakas na signal o espesyal na terminal sa hotel mamaya? Iritableng sagot ng matanda. Ang mahalaga na sa atin ang pisikal na ebidensya. Ngayon lumabas na tayo at harapin ang mga taong sasamba sa atin. Habang naglalakad ang mag-ina pababa ng hagdanan, isang maid ang lumapit ng nanginginig ang mga kamay. May dala itong isang maliit na itim na kahon. Doña Aurora, may nagpadala po nito para sa inyo. Bulong ng katulong. Kinuha ni Aurora ang kahon at dahan-dahang binuksan. Sa loob nito ay isang itim na orchid, ang bulaklak na sumisimbolo sa kamatayan at paghihiganti. May kasama itong isang maliit na card na may pulang tinta. Ang nakaraan ay hindi natutulog. Binabantayan nito ang bawat hakbang mo patungo sa hukay. Biglang nanigas ang mukha ni Aurora. Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa card hanggang sa mayupi ito. Ang lamig na naramdaman niya sa sementeryo ay muling gumapang sa kanyang likuran, tila isang aninong ayaw siyang iwanan. Sino ang nagpadala nito? Sigaw ni Aurora, ang kanyang boses ay tila isang basag na kampana. Hanapin niyo kung sino ang nag-iwan nito sa gate. Ngunit wala nang sumagot. Ang tanging narinig nila ay ang malakas na hiyawan at palakpakan mula sa ballroom hudyat na nagsisimula na ang programa. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng isang itim na limousine, nakaupo si Flor de Liza. Nakasuot siya ng isang mahabang pulang gown na yari sa sutla, tila isang nagbabagang apoy sa gitna ng kadiliman. Ang kanyang mga labi ay pinintahan ng matingkad na pula at ang kanyang mga mata ay walang bakas ng pag-aalinlangan. Hawak niya ang tunay na pilak na susi sa kanyang kanang kamay, habang sa kaliwa ay ang duguang papel na iniwan ni Mateo. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang hakbang patungo sa katarungan. Handa na ba ang lahat, Attorney Anton? Tanong ni Flor, ang kanyang boses ay malamig at puno ng autoridad. Nakadeploy na ang ating IT team sa venue, senyorita. Sa oras na isaksak ni Alejandro ang decoy key, lahat ng ebidensya ng kanilang krimen ay lalabas sa lahat ng screen sa ballroom
at maging sa live broadcast ng mga news channels. Sagot ni Anton. Tumingin si Flor sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng hotel kung saan gaganapin ang gala ay tila mga mumunting kandila para sa lamay ng mga De Silva. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ni Flor, isang hininga na naglalaman ng lahat ng sakit, lahat ng hirap, at lahat ng pait na dinanas niya. Mateo, panoorin niyo ako, bulong ni Flor. Huminto ang sasakyan sa harap ng hotel. Ang mga flash ng camera ng mga paparazzi ay nagsimulang magningning tila mga kidlat na nagbabadya ng isang malakas na bagyo. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng limousine at iniluwan nito ang isang babaeng hindi na nila makikilala bilang ang api at mahirap na si Flor de Liza. Ito na ang reyna ng Imperium. At dala niya ang apoy na susunog sa kaharian ng mga De Silva. Pumasok si Flor sa lobby, ang tunog ng kanyang bawat hakbang ay tila isang hatol na umuusad. Ngunit bago siya makarating sa ballroom, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanyang pangalan mula sa dilim ng pasilyo. Flor, anong ginagawa mo rito? Lumingon si Flor at nakita si Alejandro na namumutla at tila nakakita ng multo. Ngunit ang mas nakakagulat ay ang hawak nito isang baril na nakatago sa ilalim ng kanyang coat. Umalis ka rito, Flor! Kung ayaw mong dito na magtapos ang buhay mo sa madilim na pasilyong ito. Ang nampwet ni Alejandro ay nanginginig hindi dahil sa galit, kundi dahil sa matinding takot na lumalamon sa kanyang pagkatao. Ang kanyang mga kamay na dati ay humahaplos sa buhok ni Flor, nang may huwad na pagmamahal, ay ngayon ay mahigpit na nakakapit sa malamig na bakal ng baril na nakatago sa ilalim ng kanyang mamahaling coat. Ang pawis ay tumatagas mula sa kanyang noo, bumabasa sa kanyang mamahaling kwelyo, habang ang kanyang mga mata ay ligaw na nakatingin sa babaeng nasa kanyang harapan. Nanatiling nakatayo ng tuwid si Flor. Ang kanyang pulang gown ay tila isang lawa ng dugo sa gitna ng madilim na hallway, isang matinding kaibahan sa malambot na tugtog ng orchestra na naririnig mula sa ballroom. Doon sa loob ng malaking silid ang mga tao ay nagtatawanan, umiinom ng champagne at nagdiriwang ng isang imperyong nakatayo sa ibabaw ng mga bangkay. Ang bawat nota ng biolin ay tila isang insulto sa katahimikan ng panganib na namamagitan sa kanila ni Alejandro. Ganyan ka na ba kadesperado, Alejandro? Malamig na tanong ni Flor. Hindi siya kumurap. Hindi siya umatras. Pagkatapos mong nakawin ang dangal ko, pagkatapos ninyong patayin ang kapatid ko, ang buhay ko naman ang kukunin mo. Wala kang alam, no? Sigaw ni Alejandro bagaman pilit niyang pinahihina ang kanyang boses upang hindi marinig ng mga bisita. Si Mama ang may gusto ng lahat ng ito. Ginagawa ko lang ang kailangan para isalba ang pangalan namin. Ang pangalan ninyo ay marumi na Alejandro, at kahit ilang bala pa ang itanim mo sa katawan ko, hindi na mabubura ang amoy ng nabubulok ninyong konsensya to. Sagot ni Flor. Dahan-dahan siyang humakbang pasulong. Bawat tunog ng kanyang takong sa makintab na sahig ay tila isang pintig ng orasan na nagbibilang ng huling sandali ng lalaki. Naramdaman ni Flor ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso sa kanyang lalamunan. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Alejandro na hinaluan ng malansang amoy ng takot ay nagpabaliktad sa kanyang sikmura. Ngunit sa likod ng kanyang takot ay ang mukha ni Mateo na puno ng benda at ang malamig na kabaong ng kanyang ama. Ang galit na yon ang nagsilbing baluti niya laban sa banta ng kamatayan. Iputok mo, hamon ni Flor. Ang kanyang boses ay naging kasing tigas ng semento. Ipakita mo sa buong mundo na ang isang De Silva ay walang ibang alam kundi pumatay para sa pera. Sige, Alejandro, gawin mo. Nanginginig ang kamay ni Alejandro. Narinig ang marahang paggalaw ng mekanismo ng baril sa loob ng kanyang bulsa, isang tunog na nagpapahiwatig na handa na itong pumatay. Ngunit sa huling sandali ang kanyang kahinaan ang nanaig. Hindi niya kayang harapin ang mga mata ni Flor. Ang mga matang dati ay puno ng debosyon, ngunit ngayon ay puno ng nakatutunaw na poot. Binitawan ni Alejandro ang hawak sa baril at napasandal sa pader, dahan-dahang napaupo habang hawak ang kanyang ulo. Ang kanyang maskara ng pagiging makapangyarihan ay tuluyan ng nadurog. Hindi na siya nilingon ni Flor. Naglakad siya ng dire-diretso patungo sa malaking pinto ng ballroom. Sa isang malakas na pagtulak, bumukas ang pinto at tumambad sa kanya ang karangyaan ng mga De Silva. Huminto ang tugtog ng orchestra.
Ang mga usapan ay naputol. Ang lahat ng mata ng mga negosyante ng mga politiko at ng media ay nakatuon na ngayon sa babaeng nakapula na tila isang anghel ng paghihiganti. Sa entablado nakatayo si Doña Aurora, hawak ang mikropono at ang dekoy na pilak na susi. Nanigas ang matanda nang makita si Flor. Ang baso ng champagne sa kanyang kamay ay dahan-dahang kumiling hanggang sa tumapon ang likido sa kanyang mamahaling terno. Flor de Liza! Bulong ni Aurora, ang kanyang boses ay narinig sa buong sound system ng hotel. Ngumiti si Flor, isang ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Magandang gabi, Doña Aurora. Mukhang nagsisimula na ang selebrasyon. Sayang naman kung hindi ako makakasali, lalo na't ako ang may-ari ng lahat ng ipinagyayabang ninyo rito. Sa sandaling iyon, ang malalaking screen sa likuran ni Aurora ay biglang nag-flicker. Nawala ang logo ng De Silva Shipping Lines. Pinalitan ito ng isang madilim na video, ang dugo ang mukha ni Mateo, sa ICU ang mga dokumento ng ilegal na sugal ni Alejandro, at ang isang lumang record ng boses na nagsasalaysay ng krimen ni Aurora laban sa ina ni Flor. Ang bulong-bulungan sa ballroom ay naging isang malakas na ingay ng pagkagulat at pandidiri. Ano ito? Patayin ninyo ang screen. Alejandro, Mateo, gawin ninyo ang trabaho ninyo. Sigaw ni Aurora, ang kanyang boses ay tila isang hayop na nasusukol. Ngunit huli na ang lahat. Ang bawat lihim na iningatan niya sa loob ng ilang dekada ay nakabalandra na sa harap ng buong bansa. Ang bawat kasinungalingan ay may hangganan, at ang hangganang iyon ay ang katotohanang dahan-dahang lumulunod sa iyo. Ang bulwagan na dati ay puno ng mapagkunwaring tawanan ay naging isang pugon ng kahihiyan. Ang mga flash ng camera na kanina ay nagbibigay ng kinang sa mukha ni Doña Aurora ay tila naging mga kidlat na humahatol sa bawat kulubot ng kanyang mukha. Narinig ang sama-samang paghinga ng pagkagulat mula sa mga panauhin. Ang mga bulong ay tila mga bubuyog na dahan-dahang sumisipsip sa natitirang dangal ng pamilya De Silva. Sa malaking screen, ang boses ng ama ni Flor ay umaling-aungaw, puno ng pait at pagsisisi. Ipinapakita ng mga dokumento ang bawat sentimong ninakaw ni Alejandro para sa kanyang bisyo at ang mas karumal-dumal na lihim, ang pagdurusa ng ina ni Flor sa kamay ng matandang babaeng nakatayo ngayon sa gitna ng entablado. Kasalanan mo ito. Isang malaking kasinungalingan ang lahat ng ito. Sigaw ni Aurora, ang kanyang boses ay tila isang basag na plaka. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang itinuturo ang screen. Binalahura mo ang aming pangalan, Flor. Ikaw ang magnanakaw. Ikaw ang pumasok sa aming buhay para sirain kami. Dahan-dahang lumapit si Flor sa entablado. Ang bawat hakbang niya ay tila isang martsa ng katarungan. Nang marating niya ang tapat ni Aurora, hindi niya ito sinampal. Sa halip, tiningnan niya ang perlas na kwintas sa leeg ng matanda. Ang kwintas na iyan. Bulong ni Flor, sapat na para marinig ng mga nasa harap. Iyan ang huling suot ng nanay ko bago mo siya itinaboy sa lansangan para makuha ang lupang kinatatayuan ng mansyon mo ngayon. Hindi mo lang ninakaw ang yaman namin, Aurora. Ninakaw mo ang pagkakataon kong lumaki na may ina. Wala kang ebidensya, bulyaw ni Aurora, ngunit ang kanyang mga mata ay ligaw na lumilibot sa mga tao naghahanap ng kakampi na wala na doon. Ang ebidensya ay hindi lamang nasa papel, Aurora. Ang ebidensya ay ang katotohanang ang Imperium Holdings. Ang kumpanyang akala ninyo ay magliligtas sa inyo ay pagmamay-ari ko, wika ni Flor. At sa isang kumpas ng kanyang kamay, lumabas si Attorney Anton kasama ang ilang mga lalaking naka-uniforme ng sheriff. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa silid. Ang tanging narinig ay ang mahinang tunog ng sapatos ng sheriff sa alpombra. Doña Aurora de Silva, dala namin ang kautusan mula sa korte. Wika ng sheriff, ang boses ay walang emosyon. Simula sa oras na ito, ang mansyon ng mga De Silva, ang lahat ng inyong bank accounts, at ang gusaling ito ay nasa ilalim na ng pangangasiwa ng Imperium Holdings. Dahil sa hindi ninyo pagbabayad ng utang, kayo ay formal na pinapaalis sa inyong mga ari-arian. Nabitawan ni Aurora ang mikropono. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay tila isang hatol na umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Napahawak ang matanda sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng pader. Lumingon siya kay Alejandro, nakapapasok lang sa ballroom, mukhang basag na basag, at hindi makatingin sa kahit kanino. Alejandro, gawin mo ang paraan, ang baril mo, pabulong na utos ni Aurora,
Ngunit ang kanyang anak ay dahan-dahang umiling at yumuko. Wala na ma, wala na tayong balalaban sa kanya, bulong ni Alejandro, ang boses ay puno ng pagkagapi. Huwag mong dungisan ang alaala ng nanay ko sa pamamagitan ng pagsusuot nito, malamig na sabi ni Flor bago isinara ang kanyang palad sa kwintas. Magsisisi ka, Flor, hinding-hindi kita mapapatawad. Sigaw ni Aurora habang inaalalayan siya ng mga sheriff palabas ng ballroom sa harap ng lahat ng mga taong dati ay yumuyukod sa kanya, ngunit ngayon ay kinukuhanan na siya ng video para sa balita. Habang hinihila si Aurora at Alejandro, palabas isang maliit na detalye ang napansin ni Flor sa gilid ng entablado. Isang itim na briefcase na dala ni Alejandro ang naiwan. Sa loob nito isang dokumento, ang bahagyang nakalawit, isang dokumentong may pangalan ng isang tao sa Switzerland na hindi pamilyar kay Flor. Tumingin si Flor sa madla. Ang katarungan ay narito na, ngunit ang pait sa kanyang puso ay hindi pa rin tuluyang nawawala. Tapos na ang palabas, wika ni Flor sa media. Maaari na kayong umalis. Ang kumpanyang ito ay may bago ng pangalan at may bago ng kaluluwa. Nang lumisan ang lahat, na iwan si Flor sa gitna ng entablado, yakap ang kwintas ng kanyang ina. Ngunit ang kanyang katahimikan ay nabasag nang tumunog ang kanyang telepono. Isang tawag mula sa ospital. Senyorita Flor, si Mateo po. Nagising na siya pero may hinahanap siyang isang tao na wala sa listahan ninyo. Nangunot ang noo ni Flor. Ang kaba ay muling bumalik sa kanyang dibdib. Isang misteryo ang tila nagbubukas sa gitna ng kanyang tagumpay. Ang pagpapatawad ay hindi tanda ng kahinaan, kundi ang pinakamabigat na hakbang patungo sa kalayaan ng sariling kaluluwa. Mabigat ang bawat hakbang ni Flor de Liza sa pasilyo ng ospital. Ang amoy ng gamot at ang malamig na bugso ng aircon ay tila sumasabay sa kaba sa kanyang dibdib. Sa loob ng ICU, ang tanging maririnig ay ang rhythmic at paulit-ulit na tunog ng heart monitor, isang mechanical na tibok na nagpapaalala kung gaano kanipis ang sinulid na naghahawak sa buhay ni Mateo. Dahan-dahang binuksan ni Flor ang pinto. Nakita niya si Mateo na nakahiga puno ng mga tubo at ang kanyang mukha ay halos hindi makilala dahil sa mga pasa. Ang dating batang masigla na ipinagmamalaki niya sa lahat ay tila isang basag na manika na itinapon pagkatapos paglaruan. Nang marinig ni Mateo ang pagbukas ng pinto, dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Sa sandaling nagtagpo ang kanilang mga paningin, isang masaganang luha, ang dahan-dahang gumulong mula sa gilid ng mga mata ng binata, bumabasa sa malinis na puting unan. Ate! Ah! Ang paos at mahinang bulong ni Mateo. Ang kanyang kamay na may nakatusok na swero ay pilit na gumalaw, tila gustong abutin ang dulo ng gown ni Flor. Nanatiling nakatayo si Flor sa gilid ng kama. Ang kanyang puso ay naglalaban sa pagitan ng puot dahil sa pagtataksil nito at ng pag-ibig na bumuhay sa kanila sa loob ng maraming taon. Naalala niya ang bawat gabi na nagdidildil siya ng asin para lang may maipadala sa Spain. Naalala niya ang bawat sampal ni Aurora na tinanggap niya ng walang kibo para lang huwag itong makaapekto sa pag-aaral ng kapatid. Bakit Mateo na? Tanong ni Flor, ang kanyang boses ay tila isang malalim na balon ng pait. Bakit mo ipinalit ang lahat ng taon nating pagsasama sa isang susi at isang marangyang kotse, kay? Ate, patawad, hikbi ni Mateo, ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas at bumababa sa hirap ng paghinga. Akala ko magiging sapat na ako kapag may pera ako. Akala ko kapag naging katulad ako ng mga De Silva, hindi na tayo aapihin. Nagkamali ako, ate. Ginamit lang nila ako para saktan ka. At noong wala na akong silbi, tinangka nila akong patayin. Sino ang hinahanap mo, Mateo? Sabi ng nurse, may tinatawag kang pangalan na wala sa listahan ko. Tanong ni Flor habang pinupunasan ang luha ng kapatid gamit ang kanyang panyo. Napapikit si Mateo, tila may masakit na alaalang bumabalik. Si Clara, ate, hanapin mo si Clara. Siya ang tunay kong ina. Bago ako mawalan ng malay sa mansyon, narinig ko si Aurora na tumatawag sa isang mental institution sa Switzerland. Doon nila itinago ang nanay ko para makuha ang yaman na para sa akin. Nanigas si Flor. Switzerland. Doon din galing ang dokumentong nakita niya sa briefcase ni Alejandro kanina. Tila ang bawat piraso ng puzzle ay unti-unting nabubuo sa isang madilim
at mas malawak na krimen ng mga De Silva. Ipapangako ko sa iyo, Mateo, mabubuhay ka at hahanapin natin siya. Bulong ni Flor ang kanyang boses ay muling naging kasing tigas ng bakal. Habang nagaganap ang tagpong ito sa ospital sa labas ng kalsada, si Alejandro ay nakaupo sa isang madilim na eskinita, suot ang kanyang nadumihang tuksido. Wala na ang kanyang kotse, wala na ang kanyang pera. Pinagmamasdan niya ang mga tao na dumadaan tila hindi siya nakikita. Ang hiya ay tila isang makapal na kumot na bumabalot sa kanya dahilan upang hindi siya makatingala. Sa kabilang dako naman si Doña Aurora ay nakaupo sa loob ng isang presinto nakatitig sa kawalan, habang ang kanyang mga daliri ay pilit na hinahanap ang perlas na kwintas na wala na sa kanyang leeg. Ngunit ang katahimikan ni Flor ay nabasag nang lumapit si Attorney Anton sa pintuan ng ICU. Ang kanyang mukha ay seryoso at may dalang masamang balita. Senyorita Flor, nakatakas si Alejandro bago pa siya mailipat sa provincial jail. At may natanggap kaming ulat na ang huling lokasyon ng kanyang cellphone ay malapit sa penthouse ninyo. Bumilis ang tibok ng puso ni Flor. Alam niyang hindi pa tapos ang laban. Ang isang sugatang hayop ay laging mas mapanganib kapag ito ay nasusukol. Tank. Hindi mo ako mapapatay, Alejandro, dahil matagal mo nang pinatay ang babaeng minahal mo sa sementeryong iyon. Ang boses ni Flor de Liza ay hindi nanginig kahit na ang dulo ng nanginginig na baril ni Alejandro ay nakatutok sa kanyang dibdib. Sa loob ng kanyang madilim na penthouse, ang tanging liwanag ay ang mula sa mga ilaw ng lungsod sa labas ng bintana, na nagbibigay ng asol at malamig na anino sa kanilang mga mukha. Ang amoy ng alak at pawis mula kay Alejandro ay humahalo sa halimuyak ng mga sariwang bulaklak sa florera, isang amoy ng pagkabulok sa gitna ng karangyaan. Ibigay mo sa akin ang access codes, Flor. Ang paos na sigaw ni Alejandro. Ang kanyang taksido ay punit-punit na, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at ang kanyang mga mata ay puno ng kabaliwan. Kailangan ko ng pera para makapuntang Switzerland. Hindi ako pwedeng mabulok sa kulungan kasama ni Mama. Hindi ako para sa lugar na yon. Dahan-dahang humakbang si Flor, lumalapit sa dulo ng baril. Ang bawat tunog ng kanyang paghinga ay tila isang kalmado at banayad na hangin sa gitna ng bagyo ni Alejandro. Tingnan mo ang sarili mo, Alejandro. Bulong ni Flor, ang kanyang boses ay puno ng pait at awa. Nasaan ang Don Alejandro de Silva na kinatatakutan ng lahat? Nasaan ang lalaking nagtapon sa akin sa putik? Ngayon ikaw ang nagmamakaawa sa putik na nilikha mo mismo. Tumahimik ka, muling sigaw ni Alejandro, ngunit ang kanyang kamay na humahawak sa baril ay dahan-dahang bumababa. Ang bigat ng kanyang mga kasalanan ay tila mas mabigat pa kaysa sa bakal na hawak niya. Minahal kita, Flor, sa paraan na alam ko. Ang pag-ibig mo ay isang lason, Alejandro, maptugon ni Flor. Ginamit mo ako, ginamit mo si Mateo, ginamit mo pati ang sarili mong ina. Ngayon wala ka nang magagamit pa dahil ikaw ay mag-isa na lang. Narinig ang marahang tunog ng pagbukas ng elevator sa labas ng unit. Ang tunog ng mga mabibigat na yabag ng sapatos ng mga pulis sa hallway ay tila isang papalapit na hatol. Huli na ang lahat, Alejandro, wika ni Flor habang dahan-dahang inaabot ang baril mula sa kamay ng lalaki. Hindi lumaban si Alejandro. Hinayaan niya ang baril na lumipat sa kamay ni Flor, tila ba ito ang huling pasanin na gusto niyang bitawan. Ang Switzerland ay hindi para sa iyo. Ang katarungan ay para sa lahat ng sinaktan ninyo. Bumukas ang pinto ng penthouse at pumasok ang mga awtoridad. Ang malamig na kalansing ng bakal na kumapit sa mga pulso ni Alejandro ay ang tanging tunog na bumasag sa katahimikan. Walang laban, walang sigaw. Dinala si Alejandro palabas na kayuko at tuluyan nang nawala sa anino ng hallway. Napaupo si Flor sa kanyang sofa, ang kanyang buong katawan ay dahan-dahang nanghina. Ang panginginig na kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng kumawala. Lumapit si Attorney Anton at ibinalot ang isang makapal na kumot sa kanyang mga balikat. Tapos na, Flor, ligtas na ang lahat, bulong ni Anton. Bulong ni Pua. Hindi pa, attorney, sagot ni Flor habang nakatingin sa dokumento ng kinaroroonan ni Clara sa Switzerland. May isa pa tayong kailangang iligtas. At sa pagkakataong ito, hindi lang ito para sa akin, kundi para kay Mateo. Isang dangling mystery ang naiwan sa isipan ni Flor.
Sa huling sandali, bago ilabas si Alejandro, may ibinulong ito sa kanya na hindi narinig ng mga pulis. Hindi si Mama ang pumatay sa nanay mo, Flor. Magtanong ka kay Attorney Anton. Dahan-dahang lumingon si Flor kay Anton. Ang abogado ay abala sa pag-aayos ng mga papeles, ngunit ang kanyang mga mata ay tila umiiwas sa tingin ng dalaga. Ang katotohanan ay parang apoy, maaari ka nitong painitin sa gitna ng lamig, pero maaari ka rin nitong tupukin kung hindi ka handa sa hapdi nito. Sa loob ng penthouse ang katahimikan ay tila isang makapal na kumot na bumabalot sa pagitan ni Flor at Attorney Anton. Ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng aircon at ang tibok ng puso ni Flor na tila isang mabilis na tambol. Ang mga mata ni Flor ay nananatiling nakapako sa likod ng abogado na tila binabasa ang bawat galaw nito. Ang bawat hibla ng kanyang tiwala ay dahan-dahang napapalitan ng isang malamig na hinala. Attorney Anton, tawag ni Flor ang kanyang boses, ay kalmado ngunit may talim na hindi matatawaran. Bago ilabas ng mga pulis si Alejandro, may ibinulong siya sa akin. Sabi niya, hindi si Aurora ang pumatay sa nanay ko, at ang tanging nakakaalam ng katotohanan ay ikaw. Tumigil ang kamay ni Anton sa pag-aayos ng mga papeles. Dahan-dahan siyang lumingon, at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakita ni Flor ang isang bitak sa matatag na maskara ng abogado. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang luma at malalim na lungkot na tila matagal nang kinikimkim. Senyorita Flor, simula ni Anton ang kanyang boses ay gumaralgal. May mga lihim na itinago ang iyong ama, hindi dahil sa kawalan ng tiwala, kundi dahil sa labis na pagmamahal. Ang iyong ina, hindi siya namatay sa paraang iniisip mo. Dahan-dahang lumapit si Anton at inilapag ang isang kupas na itim na pitaka sa mesa. Sa loob nito ay isang litrato ng isang babaeng kamukhang-kamukha ni Flor, nakatayo sa harap ng isang puting gusali sa Switzerland. Sinubukan ni Aurora na ipapatay ang iyong ina upang makuha ang lupa sa Makati, totoo iyon. Ngunit bago pa man maisakatuparan ang plano, nalaman ito ni Fernando. Pagpapatuloy ni Anton habang nakatingin sa malayo. Inutusan niya ako na itago ang iyong ina sa Switzerland, sa parehong institusyon kung nasaan si Clara. Ang balitang namatay siya ay isang palabas lamang upang matigil na ang paghahanap ni Aurora. Pinili ng iyong ama na mamuhay kayo sa hirap sa tondo dahil iyon ang tanging paraan upang manatili kayong invisible sa radar ng mga De Silva. Tila tumigil ang paghinga ni Flor. Ang lahat ng pait, ang lahat ng galit na naramdaman niya para sa kanyang ama dahil sa pagpapabaya nito sa kanila sa tondo ay biglang naglaho. Pinalitan ito ng isang matinding pagsisisi. Ang bawat sampal, bawat gutom at bawat hirap ay ang presyong ibinayad ni Fernando upang panatilihing buhay ang kanyang asawa at anak. Buhay siya, Flor. Bulong ni Anton, isang luha ang dahan-dahang pumatak sa kanyang pisngi. Ang iyong ina ay buhay pa at hinihintay ka niya. Salamat, Attorney Anton. Wika ni Flor, ang kanyang boses ay puno ng emotion. Salamat sa pagpasa ng lihim na ito ng mag-isa. Habang nagaganap ang pagbubunyag na ito, sa loob ng isang madilim at malamig na selda sa mental hospital, nakaupo si Doña Aurora. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga kuko ay puno ng mga kalmot. Pilit niyang hinahanap sa kanyang leeg ang perlas na kwintas habang paulit-ulit na bumubulong sa hangin. Nasaan ang aking korona? Nasaan ang aking mga alipin? Ang kanyang amor propyo ay tuluyan ng nilamon ng kabaliwan, isang karma na mas masakit pa kaysa sa kamatayan. Sa kabilang banda, si Alejandro ay nakaupo sa loob ng kulungan, nakatitig sa malamig na rehas. Alam na ang kanyang pangalan ay magiging mantsa na lamang sa kasaysayan. Hinarap ni Flor ang bintana, pinagmamasdan ang bukang liwayway na dahan-dahang nagpapakulay sa langit ng Maynila. Ang bagyo ay tuluyan ng lumipas. Attorney, ihanda ang pribadong eroplano. Utos ni Flor, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pag-asa. Isasama natin si Mateo, pupunta tayo sa Switzerland. Oras na para buuin ang pamilyang matagal nang pinaghiwalay ng sakim. Ngunit bago sila lumabas, isang huling dokumento ang iniabot ni Anton. Isang testamentong iniwan ni Fernando para sa araw na magkakasama na silang muli. Sa dulo ng kasulatan, may isang pangungusap na nagpatigil sa mundo ni Flor,
Ang tunay na yaman ay hindi ang imperium, kundi ang kakayahan mong magpatawad sa mga taong hindi alam ang kanilang ginagawa. Ang bawat dulo ay isa lamang lihim na simula, at ang bawat luhang pumatak sa gitna ng unos ay ang siyang nagdidilig sa mga bulaklak ng ating bukas. Sa isang tahimik at payapang resort sa paanan ng kabundukan ng Switzerland, ang malamig na simoy ng hangin ay humahalik sa mga dahon ng pino, nagdadala ng amoy ng sariwang niebe at ligaw na bulaklak. Malayo ito sa ingay polusyon at mapanirang usok ng Maynila. Dito ang bawat hininga ay tila isang dalangin ng pasasalamat. Nakatayo si Flor de Liza sa isang malawak na balkonahe. Suot ang isang simpleng beige na cardigan. Wala na ang kanyang mga mamahaling alahas. Wala na ang kanyang pulang gown na puno ng pait. Ang kanyang mukha ay wala ng bahid ng pampaganda. Ngunit mas nagniningning ito ngayon dahil sa kapayapaang nagmumula sa loob. Pinagmamasdan niya si Mateo na dahan-dahang naglalakad sa hardin sa tulong ng isang saklay kasabay. Ang isang babaeng may malambot na mukha at may mahinang mga hakbang, si Clara, ang kanyang tunay na ina. Ang marahang pagpihit ng doorknob sa kanyang likuran ay bumasag sa katahimikan ng kanyang pag-iisip. Lumingon si Flor at isang ngiti, ang dahan-dahang sumilay sa kanyang mga labi. Lumabas mula sa silid ang kanyang ina, si Elena. Bagaman may mga puting buhok na at bakas ng pagod sa mga mata, ang kislap ng pagkilala at pagmamahal ay naroon pa rin. Flor, anak, bakit ka narito sa labas? Napakalamig ng hangin. Wika ni Elena, ang kanyang boses ay tila isang malambot na haplos sa kaluluwa ni Flor. Pinagmamasdan ko lang sila, Nay. Sagot ni Flor habang inaalalayan ang kanyang ina na maupo sa isang silyang kahoy. Parang panaginip lang ang lahat. Akala ko habang buhay na tayong magiging bahagi ng dilim ng mga De Silva. Ang yaman, Flor, ay madaling mawala. Nakita mo kung paano ito kinuha sa kanila sa loob ng isang gabi, bulong ni Elena habang nakatingin sa malayo. Pero ang pamilya, ang pag-ibig na nagpatawad, iyan ang imperyong hinding-hindi guguho. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Flor ang ganap na paghilom ng kanyang mga sugat. Ang galit niya kay Alejandro ay napalitan na ng isang malalim na pagpapaubaya. Nabalitaan niya mula kay attorney Anton na si Alejandro ay nagsisilbi na ng kanyang hatol sa loob ng kulungan. Balita ring madalas itong nakatitig sa kawalan, tanging ang Bibliyang ipinadala ni Flor ang hawak nito. Si Doña Aurora naman ay nananatili sa loob ng isang institusyon, tuluyan nang nawala sa sariling mundo, kung saan siya pa rin ang reyna ng isang kaharian na wala namang nakakakita kundi siya. Ang hiya na kinatakutan nito ay naging permanenteng bilangguan ng kanyang isipan. Ate Flor, tawag ni Mateo mula sa hardin habang kumakaway at itinuturo ang mga unang bulaklak ng tagsibol na sumisibol sa ilalim ng natutunaw na yelo. Nay, tara na. Naghihintay na sila sa atin para sa tanghalian, anyaya ni Flor. Habang naglalakad sila pababa, dahan-dahang pumasok sa isip ni Flor ang tatlong mahalagang tanong na nagbigay ng kulay sa kanyang paglalakbay. Una, napatawad na ba niya? Oo. Pinatawad na niya si Mateo dahil naintindihan niya ang kahinaan ng isang taong naghahanap ng pagkatao. Pinatawad na rin niya si Alejandro, hindi dahil karapat-dapat ito, kundi dahil ayaw na niyang bitbitin ang bigat ng puot sa kanyang paglipad. Pangalawa, nakamit na ba ang binyin o kapayapaan? Sa paghawak niya sa kamay ng kanyang ina at sa pagkakaalam na si Mateo ay nasa piling na ng tunay nitong magulang, naramdaman ni Flor ang isang uri ng katahimikan na hindi kayang bilhin ng 80 bilyong dolyar. Ang Imperium Holdings ay isa na lamang kumpanyang tumutulong sa mga nangangailangan, isang legasya ng kanyang ama na may layuning magbigay, hindi kumuha. Pangatlo, anong bayhawk o aral ang natutunan niya? Natutunan niya na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kakayahang manakit o maghigante. Ang tunay na alpha survivor ay ang taong marunong bumangon mula sa putik nang hindi dinudumihan ang puso ng iba. Ang pag-ibig sa kabila ng lahat ng sakit ay mananatiling tanging liwanag na hindi kayang patayin ng kahit anong bagyo. Nang makarating sila sa gitna ng hardin, niyakap ni Flor si Mateo at hinalikan sa noo si Clara. Sila ay isang pamilyang hindi nabuo sa tradisyonal na paraan,
kundi pinagtagpi-tagpi ng tadhana, pagtitiis, at katarungan. Tumitingala si Flor sa asul na langit ng Switzerland. Nararamdaman niya ang presensya ng kanyang tatay si Fernando na tila nakangiti mula sa kabilang buhay. Tapos na ang unos bulong ni Flor sa hangin. Nandito na kami sa bahay. Ang huling sikat ng araw ay tumama sa kanyang mukha, nagbibigay ng gintong liwanag sa isang babaeng dumaan sa apoy upang maging isang brilyante. At sa bawat pagtibok ng kanyang puso, tanging ang pasasalamat ang naririnig, isang awit ng pag-asa na magpapatuloy hanggang sa susunod na bukas. At hatag, ang huling sinag ng araw sa paanan ng bundok ay tila isang mainit na yakap sa puso ni Flor, isang hudyat na sa wakas. Tapos na ang mahabang gabi ng kanyang pagdurusa at nagsimula na ang umaga ng kanyang ganap na kaligayahan. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong pagtitiyaga at pagsama sa akin sa bawat yugto ng buhay ni Flor de Liza. Habang isinusulat at ikinukwento ko ang bahagi kung saan si Flor ay nakaluhod sa putikan sa gitna ng ulan sa sementeryo, habang itinutulak siya palayo ng mga taong itinuring niyang pamilya, hindi ko napigilang maluha at tumigil pansamantala. Ramdam ko ang bawat hapdi ng kanyang loob, dahil alam kong sa totoong buhay marami sa atin ang nakaranas na ring maipit sa gitna ng unos at mawalan ng kakapitang kamay. Ang bawat salita sa kwentong ito ay bunga ng malalim na tsinimiento at pagkilala sa katatagan ng ating mga kababaihan. Ang ating halaga ay parang ang pilak na susing iniwan ng ama ni Flor. Akala ng iba ay sapat na ang nakawin ito para makuha ang ating kapangyarihan at pagkatao. Ngunit hindi nila alam ang tunay na Imperium Key ay ang ating sariling integridad at ang ating kakayahang tumindig muli ng may dangal. Ang susing iyon ay hindi isang bagay na nahahawakan ng kamay, kundi ito ay ang ating paninindigan na hindi kailanman mababali ng kahit anong ginto o kasakiman. Sa inyong palagay, tama ba ang naging desisyon ni Flor na piliin ang landas ng pagpapatawad at katahimikan sa dulo? O sapat na bang makitang nagbabayad ang mga De Silva sa kanilang sariling bilangguan ng konsensya? Sana ay naging katuwang ninyo ako sa inyong mga gawain sa bahay, sa inyong pagluluto, o habang kayo ay nagpapahinga matapos ang isang mahabang araw. Nasaan po kayo ngayon at ano ang inyong ginagawa habang pinakikinggan ang huling bahaging ito? Napakahalaga po para sa akin na marinig ang inyong mga boses at saloobin sa comment section. I-like at i-share rin po ninyo ang video na ito bilang tanda ng ating pagkakaisa sa pagpapalaganap ng mga kwentong nagbibigay inspirasyon. Manatili po sana kayong matatag, marangal, at palaging may pag-asa sa bawat hakbang ng inyong buhay. Hanggang sa susunod nating kwentuhan. Pamagat ng kwento ang imperyo ng pagpapatawad. Paalala. Ang lahat ng mga karakter at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang na nilikha para sa layuning libangan at para maghatid ng positibong mensahe.